Or can you give us an update na lang po muna on the situation there at The Hague? Especially kay PRRD po, and former ES Minister. Apo. So, ang update is, nasa loob sa detention, si former President Duterte. Meron siyang access ngayon sa kanya lawyer na confirm na ng ICC na ang lawyer niya ay si Nicholas Kaufman. At araw-araw sila nag-uusap ngayon. Araw-araw sila nag-uusap ng kung anong gagawin sa kaso. At almost every day, meron din akong oras sa pagbisita sa kanya. Ang pinag-uusapan naman namin ay una-una yung bayan, pangalawa yung pamilya, and pangatlo yung mga mensahe niya para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman ay ang estado ni Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko lang kasi alam kung hanggang saan ang gusto niya sabihin sa publiko sa kanyang health concerns ngayon. Pero siya ay nasa hospital hanggang ngayon. Nakita naman natin yung kanyang pag-collapse doon sa ICC detention kahapon. So hanggang ngayon ay nasa hospital siya. At meron atang mga procedure na gagawin sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yung mga procedure na yon. Siguro bagay na tanungin natin ang kanyang next of kin o ang kanyang asawa sa kung ano yung mga health concerns ngayon ni Attorney Medialdea. Pagdating naman kay Attorney Harry Roque, wala siya ngayon dito sa The Hague. Nandito siya sa Netherlands. Pero nandoon siya sa isang lugar sa labas ng The Hague para mag-file ng kanyang asylum documents. So wala akong update kung ano yung mga pangyayari doon sa kanyang pag-file ng asylum documents. Bagay siguro na mag-request tayo ng interview with Secretary Attorney Harry Roque kung anong estado ng kanyang pag-file ng asylum dito sa the Netherlands. So, first question po from Marisol Abdurrahman, GMA News. Sola? Marisol? Wala. Please, can you hear me? Please? Yeah. Loud and clear. Okay, ma'am. Ma'am BP, good afternoon po. Gandang hapon. Ma'am, while you are there po, we'd like to ask lang, kumusta po ang OVP without you now, ma'am? How is it functioning po? Or kahit nandyan kayo, are you still working? Bias. Yes, ma'am. Opo. Okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Alright. Ma'am, pasensya na ha. I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as Vice President, yet though they understand you as a daughter, a lawyer, pero bilang Vice President daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kaya ang panawagan nila, ma'am, is umuwi ka na rin daw dapat dito para magampanan niyo po ang kanyang tungkulin. Ay, inyong tungkulin rather. Right, opo. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, huwag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino.
Can you give us an update na lang po muna on the situation there at The Hague? Especially kay PRRD po and former ES Okay. Minister. Apo. So, ang update is nasa loob sa detention si former President Duterte. Meron siyang access ngayon sa kanya lawyer na confirm na ng ICC na ang lawyer niya ay si Nicholas Kaufman. At araw-araw sila nag-uusap ngayon. Araw-araw sila nag-uusap ng kung anong gagawin sa kaso. At almost every day, meron din akong oras sa pagbisita sa kanya. Ang pinag-uusapan naman namin ay una-una yung bayan, pangalawa yung pamilya, and pangatlo yung mga mensahe niya para sa ating mga kababayan. Ang susunod naman ay ang estado ni Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko lang kasi alam kung hanggang saan ang gusto niya sabihin sa publiko sa kanyang health concerns ngayon. Pero siya ay nasa hospital hanggang ngayon. Nakita naman natin yung kanyang pag-collapse doon sa ICC detention kahapon. So hanggang ngayon ay nasa hospital siya. At meron atang mga procedure na gagawin sa kanya. Hindi ko lang masabi kung ano yung mga procedure na yon. Siguro bagay na tanungin natin ang kanyang next of kin o ang kanyang asawa sa kung ano yung mga health concerns ngayon ni Attorney Medialdea. Pagdating naman kay Attorney Harry Roque, wala siya ngayon dito sa The Hague. Nandito siya sa Netherlands. Pero nandoon siya sa isang lugar sa labas ng The Hague para mag-file ng kanyang asylum documents. So wala akong update kung ano yung mga pangyayari doon sa kanyang pag-file ng asylum documents. Bagay siguro na mag-request tayo ng interview with Secretary Attorney Harry Roque kung anong estado ng kanyang pag-file ng asylum dito sa the Netherlands. So, first question po from Marisol Abdurrahman, GMA News. Sola? Marisol? Wala. Please, can you hear me? Yeah. Loud and Ayan. clear. Okay, ma'am. Ma'am BP, good afternoon po. Gandang hapon. Ma'am, while you are there po, we'd like to ask lang, kumusta po ang OVP without you now, ma'am? How is it functioning po? Or kahit nandyan kayo, are you still working? Yes ma'am, opo. Okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Alright. Ma'am, pasensya na ha. I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as Vice President, though they understand you as a daughter, a lawyer, pero bilang Vice President daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kaya ang panawagan nila, Mamis, umuwi ka rin daw dapat dito para magampanan niyo po ang kanyang tungkulin. Ay, inyong tungkulin rather. Right, opo. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, huwag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan.
At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Iilan na lang naman po ang naiwan na projects dahil approximately 700 million yung budget namin dyan. At yung projects namin, karamihan ay magdidepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa advokasya namin sa edukasyon. So ang preparations namin ay before magbukas ang bagong school year sa mga GIDA areas ng mga public schools natin. So, yes, multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako through our satellite offices, through our central office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. At yes, wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor sa sobrang dami ng issues and concerns ng isang lugar. So marunong na ako bumalanse. Alright, maraming salamat po, VP. Okay, next question, Fred Mendoza, Manila Times. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Do you hear me po, ma'am? Yes, I can hear you, Yes, Red. ma'am. Yes, ma'am. 3 questions. Sabay-sabay ko na ito po, ma'am. Ma'am, may estimated date po ba kayo na uuwi kayo sa Pilipinas? Number 2, how much po gagastusin ng pamilya ninyo sa legal defense ni former President Duterte? Number 3, are you going to join na po ba the rallies of the PDP laban coming forward pag bumalik po kayo sa Pilipinas? Yun lang po, ma'am. Unang-una, hindi ko pa, meron akong return ticket dahil sa April yon. Dahil kailangan kasi required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito, sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwating na ako sa kanya na kung pwede mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP, senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador,
And meron pa Rodriguez, isa. Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong 4 na guest candidate. Si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, hindi ko yun nga siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo. Dahil mukhang mag-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay. Next question, Jason Rubrico, SMNI. Jason? Hi ma'am, good afternoon po. Dito po sa legal team po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kamusta po yung pakikipag-usap natin dun sa listahan po ng mga abogado at kailan po natin inaasahan na magbubuo po ang legal team ni dating Pangulong Duterte? Mamayang gabi may darating na isang abogado, no? So kailangan ko siya kausapin, kailangan ko siya i-interview para may dagdag siya sa legal team. Hindi ko sila papangalanan dahil gusto ko protektahan ang kanilang privacy dahil baka mabombard sila ng kung ano-ano, no, na mga tanong o mga tawag o mga lobbying ng mga iba't ibang grupo, iba't ibang tao. So, hindi ko papangalanan yung ibang miyembro ng legal team. Papangalanan ko lang ang lead counsel natin ay si Nicholas Kaufman. Okay. Ma'am, kanina po sa Senate hearing, you said na gusto mong sumagot yung Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito kay Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po ba may pananagutan po ang AFP sa nangyari kay dating Pangulo? Sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Sa tingin ko ba pananagutin sila? Base sa sagot ng Secretary of Department of National Defense ay mukhang wala. Hindi sila pananagutin. Pero yes, sa tingin ko may pananagutan sila. Dahil ang military, ang protector of the states and national sovereignty. At dagdag pa doon, merong isang unit dyan sa loob ng Armed Forces of the Philippines, itong Presidential Security Command. O dating tawag natin ay Presidential Security Group, masikat sila sa pangalang PSG. Ang trabaho nila ay magprotekta ng mga dating Pangulo. Kung makikita nyo, ang mga security detail ng ating former President Estrada, former President Arroyo, ay mga miyembro at ni former President Duterte ay mga miyembro ng PSG dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kumbaga icons ng ating bansa and they're very important individuals para sa isang bansa. Thank you, ma'am. Next question is Joanna Giolagon, Asahi Shimbun. Good afternoon, ma'am. Thank you for taking the time to speak with us. Picking up from the previous question, in your statement at the Senate hearing, you called out the military for allowing a former president to be turned over to a foreign organization while inside a military base. And then you pose a question that what can be done to bring FPRRD home without, what can the military do to right that wrong? So what do you think can the Philippine government do at this time to bring him home from The Hague? And what can I'm going back to that, what can the military do to correct the oversight maybe that when it allowed the turnover of a Filipino citizen to a foreign organization? I think it is best if you ask them. I do not want to suggest to them kung ano yung dapat gawin.
dapat siguro i-demand natin sa kanila na mag-isip sila. But clearly from the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So, hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magmi-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Ma'am, right now, ano po yung iba pang paraan na nakikita ninyo without having to wait for the entire ICC process to finish, to conclude? Madami namang well, hindi madami. Very limited ang options right now. Pero there are options. Just cannot discuss them. Kasi, the Philippine government is working with the ICC in making sure that the president stays in detention. So, huwag na lang natin pag-usapan kung ano yung mga pwedeng gawin. Pero, merong very limited ang options, pero meron. Ma'am, pwedeng isa pa, birthday lang po ni FPRRD later this month. Ano po ang plano natin para dun sa kanyang birthday? Nag-aantay ako kung sino sa mga relatives namin ang darating. So hindi ko alam kung makakarating yung aking mga kapatid. Ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras nung araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. And ang pagkakaalam ko, merong mga grupo ng ating mga overseas Filipino workers at mga Filipinos living abroad na mag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Hindi ko lang alam paano, saan at yung mga detalye, pero narinig ko na meron silang pinag-uusapan na ganun. Ang sigurado lamang ay yung peace rally support to former President Rodrigo Duterte to bring him home to the Philippines ay merong rally or merong gathering ngayong March 23. Ito ay Sundays dito sa The Hague, pero wala pa tayong specific na lugar dito sa The Hague dahil pinag-uusapan pa ng ating mga kababayan. Salamat po. Okay. Thank you. Next question. A. Balagtasi, The New York Times. A. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I just want to get your 2 cents, your reaction regarding the recent the Senate hearing. How do you find it? Because I think Senator Bongo earlier said it was too late, the hero. Well, actually, oo. Tayo, yung buong bansa natin, we already lost a former president. So, late na tayo. Kaya nga, sinabi ko kanina kung hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba. Pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin as a country, as a nation, moving forward? May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador. At meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget sa ngayon. No? Public funds is expended in a constitutionally infirm document. So, ano bang gagawin ng bansa? Ituloy natin ang demand natin for transparency, accountability, peace and security para sa ating bayan.
Yes, thank you, ma'am. Also, I just want to ask regarding the defense because po, na-interview si Attorney Kaufman and he said he's very confident that he can, the case can be speedily dismissed. Do you share that sentiment, and where do you think is he coming from? It is best if you ask him to elaborate on his answers. Pero alam niya naman, as a relative, no, as a Filipino citizen, matagal na ang isang araw. Matagal na sa atin ang 2 araw. Pero for lawyers, alam mo, meron yan silang sarili nilang mga timelines, no? Kung paano yung proseso sa loob ng korte. But as a relative, as a daughter, I just feel na, and as a citizen, as a Filipino citizen, masyado nang matagal ang isang araw. I know this is a difficult time for your family, but I just wonder, of course, things were sudden, and I wonder what made you choose Attorney Kaufman as your lead counsel. Parang, ano po ang meron siya, bakit siya? And when did you choose him? Was he chosen for you by the court? Hindi. Ako ang pumili sa kanya. In-endorse ko siya kay President Duterte. Noong nasa ere, si President Duterte, noong kasi sinusundan ko yung airplane niya, nung naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan sa kanya, gumawa na ako ng paraan na merong sasalo sa kanya na abogado dito sa The Hague. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Meron din mga lawyers na nag-apply mismo at ginawaan ko siya ng shortlist. May inutusan ako na abogado dyan sa Pilipinas na mag-interview ng mga lawyers ng mabilisan lang. Tapos, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. And base sa briefer na binigay sa akin ng abogado, base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at sa kanyang, ano bang tawag niyan? Vetting, no? Pinili ko si Nicholas Kaufman. And habang nasa ere, si President Duterte, sinabihan siya at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya. Even ako, kasi nakausap ko siya sa telepono, sabihin niya, pagdating niya dito, na si Nicholas Kaufman yung kanyang abogado. Pagdating niya dito, nakasulat sa papel din ang pangalan ni Attorney Salvador Mediadleya at siya yung unang ni-recognize ng ICC na abogado, kaya siya yung nandoon sa initial appearance. Pero nakikita ko na medyo hirap si Attorney Medialdea dito kaparte ng kanyang kalusugan. Ilang beses ko siya sinabihan dahil nag-meeting kami dito. Ilang beses ko siya sinabihan na pumunta kami sa hospital dahil pangalawang nakikita ko yung hirap siya sa paghinga, hirap siya sa mukha siyang stress na masyado na dahil sa edad niya siguro. Sinabihan ko siya magpa-hospital kami, pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay dating Pangulong Duterte. At yun nga, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center. At ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. So, yes, ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. Yes, ma'am. Thank you for that po.
last one question, but I mean, it's just looking forward to two things that are we're expecting within the year. Number one is, ma'am, meron po kayong impeachment battle. That's another legal battle that you're going to, a political battle. How are you preparing for that? Because initially the plan was your father will be there as part of your legal team. Now it looks like nabaliktad, and kayo po yung nag-aasikaso ng legal team ng tatay niyo po ngayon, sa former president in The Hague. And number two is, there has been rumors that another set of warrant is going to be served or going to be enforced, and your name is being mentioned. So how are you preparing for battles of your own when you are, as it is, taking care of your dad? Yes. So, with regard to my impeachment, we already set up the legal team for that as early as 2023, when, as I said, Representative Castro announced that there are impeachment talks inside the House of Representatives. So, fortunately, that team is not involved in the ICC case of support group of lawyers for the ICC case of President Duterte, so that they can focus on my impeachment case. As we speak, they are preparing witnesses, and they are preparing answers to the articles of impeachment, and they will work on that, and they will deal with that impeachment case for me. So the other question is, it will not matter if President Duterte is not anymore in the legal team, because there are other lawyers there as well working on the impeachment case. The other question, sorry, I forgot. I missed meron po kasing rumors, ma'am, na may another set of arrest warrant na i-enforce po sa Philippines, and napapangalanan po kayo doon. So, how are you taking that po? Okay. Well, depende. Kung lumabas yung warrant na nandito ako sa The Hague, I will surely talk to another lawyer na para sa akin naman, what are my options legally. Kung ang warrant naman ay dumating na nandyan ako sa Pilipinas, tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno sa akin. From one last question, I don't want to sound cheesy, but it has been a heavy week. And I think my last question would be, how are you? I'm okay. Surprisingly, I'm okay. Wala naman akong nararamdaman na wala akong nararamdaman. So on that point, I don't think I'm okay. Wala akong nakatulog naman ako maayos. Siguro dahil sa pagod nung isang buong araw ng meetings dito. At meron akong saktong tulog, meron akong saktong kain. Ang worry ko lang is yung mga anak ko, dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay, yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So, as long as merong mga teams, designated teams na in charge doon. Like say for example, sa OVP, may team doon. Sa impeachment case ko, may team doon. Pagdating naman dito sa ICC case ni Pangulong Duterte, may team dito. Kaya ko siya gawin kahit saan man ako sa mundo. Ang hindi ko magawa is maging nanay remotely sa aking mga anak dahil nasanay sila
na nandyan ako lagi. Nawala ng kausap yung aking eldest na anak dahil nasanay din yun na kausap niya ako lagi sa mga nararamdaman niya, anong nangyari sa paaralan, ganon. Yung pangalawang anak ko nawalan ng cheerleader dahil pag naglalaro yun sa kanyang soccer at basketball ay nandyan ako lagi talaga. Dala-dala ko yung mga paraphernalia ko, pom-poms, drums, yung mga trotot ko para i-cheer siya. And of course, yung youngest, as I said, nawala ng katabi sa tulog. So yun yung concern ko. Thank you po. Okay, next question, Ms. Celerina Monte, Japan Broadcasting Corporation, NHK. Hello. Good afternoon, Vice President. Sorry if I have to ask you. During our interview with the families of the alleged victims of the war on drugs, they're saying Ma'am Sel, nawala. Nawala siya, Jay. Ma'am Sel, nawala ka. Ma'am, yes, Camille po from TV5. I just want to ask, ma'am, will you be formally endorsing Senator Amy Marcos in the elections? Wala kaming napag-usapan, ma'am, about endorsement ni Senator Amy Marcos. Let me just express my gratitude to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no? Para siguro hindi na maulit at para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at para mailagay officially, no, yung mga posisyon ng iba't ibang tao, iba't ibang sektor. Kasama din yung posisyon ko as Vice President at yung document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo. Ma'am, yung inyong impeachment trial, syempre you mentioned na you have a separate lawyers already preparing for that. How difficult is this for you? Because you're also taking care of the defense team of your father, former President Duterte, and yung kanyang susunod na hearing will be on September. And there were talks in the Senate na probably baka by September or October magsimula naman yung impeachment trial sa inyo. How will you balance this na? Yes, oo. Well, both cases will continue, no? ICC will continue. The ICC case here will obviously continue. Hindi naman ito sila magsasabi na parang hindi na tayo tutuloy at ibabalik natin yung detainee sa Pilipinas. Hindi malabong mangyari yan, no? So, magtutuloy siya. Yung impeachment case ay tutuloy din. At ang paniguraduhin ko lang ay merong grupo ng abogado na nakatutok doon sa dalawang kaso na yon. Ang sa akin na lang naman ay consultation at decision making, no, sa mga bagay na sa tingin nila ay kailangan ng desisyon ng kliyente. Dito naman sa ICC case, sa mga bagay na kailangan ipresenta sa ating Pangulo para kasi siya ang kliyente. Ma'am, last na lang po on my end. Nagkausap na rin po ba kayo ni Senator Ronald Bato de la Rosa because he is also among the list of alleged suspects or yung next na masaserve ng warrant? Hindi pa kami nagkausap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya at lahat ng mga nandoon na mga complaints na mga former police, PNP personnel, officers, mag-ingat sila dahil
kung meron mang sinasabi na merong warrant, ay malamang merong warrant yan dahil nakita natin na meron ngang warrant of arrest dito kay Pangulong Duterte. Ang sa akin lang din, na observation pa, noong nakaupo ako doon sa gallery ng ICC at nakikinig sa initial appearance ni Pangulong Duterte, a total of 43 cases. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, 43 counts of murder na binigay natin sa isang foreign jurisdiction without any legal basis at all. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Muna, Mads Villar, na 25. Question. Hi, good afternoon, VP. Mm. Ma'am, how is the health po of former President Duterte now? He's doing okay. Hindi ko nakakausap yung Ma'am, sorry if I doktor have niya to ask dahil- this. Clear na po, malinaw. Wait lang, Mads. Patapusin mo muna si Miss Michelle, patapusin mo muna si Miss Mads. Then may answer din si VP kay Mads. Ma'am, go ahead. Hindi ko nakakausap yung kanyang doktor sa loob dahil may proseso din sila sa loob kung paano mo kausapin ang doktor, no? Dumadaan ako sa lawyer kapag meron akong mga tanong at ginagawa naman ng paraan ng abogado doon sa loob para makuha yung mga records, health records ng ating dating Pangulong Duterte. Personally, kapag nandoon ako, okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, ang nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao, no? Masakit yung utuhod, masakit yung likod. Meron siyang nararamdaman na sa lamig, ba? So, nahihirapan siya mag-acclimatize. Kaya lagi siyang balot na balot. So far, wala siyang gana masyado kumain. Sinasabi niya, nag-request siya ng gatas at prutas at pinaabot namin yon sa kanyang doktor na yung request. Yun lang. And dati pa naman natin alam, no, na medyo mahina na yung pandinig ni Pangulong Duterte dahil din sa kanyang edad at medyo mahina na rin yung mata niya dahil din sa edad. So, nothing, I don't see any serious health problems at the moment sa kanya. All that I see are
yung dala ng katandaan. Yes, ma'am. Ma'am, may panawagan po ba kayo or message sa supporters po ni former President? Yes, opo. Unang-una, i-demand natin na may managot sa nangyari sa ating bayan, na nawalan tayo ng former president. Pangalawa, patuloy natin ang pagtatanong sa ating pamahalaan kung ano bang nangyayari sa pera ng bayan, sa budget, sa PhilHealth, sa peace and order natin, ano bang mga pulisiya natin sa economy dahil lubog na sa kahirapan. Yung mga tao hirap sa pagkain. Patuloy nating i-demand, as I said, paulit-ulit, transparency, accountability, peace, and security ng ating bayan. Opo. Ma'am, last na lang po on my end. Ilan po lahat yung magiging member ng defense team ng former president po? Hindi depende siya, ma'am, kung legal aid siya or privately funded case, no? Sa ngayon, kailangan pa namin pag-usapan ng abogado kung ano ba ang mangyayari sa gastusin sa kanyang kaso. Pero as I said kanina, nag-express na ako as a lawyer initially na there are discussions and moves on the part of our family to apply for legal aid. Okay. Sel, are you okay na? Yeah, okay na po. Malinaw na po ba? Sorry. Yeah. Ma'am, sorry. My first question is, how optimistic are you that the former president will be granted an interim? Salamat po. Thank you, BP. Okay. Sel, are you okay na? Yeah, okay na po. Malinaw na po ba? Sorry. Yeah. Ma'am, sorry. My first question is, how optimistic are you that the former president will be granted an interim release? I do not know, ma'am. I've not read any documents about his interim release. I've not heard the statements of prosecutors with regard to interim release, lalo na sa ating mga judges. So, hindi ko alam kung how it will sway, kung meron man siyang request or application for interim release. Hindi ko masagot ang chances niyan. At ang optimism level ko sa ngayon ay 0, but only because hindi ko naririnig kung ano ang sasabihin ng prosecutors at ng judges. Ma'am, another question. Sorry if I have to ask this, because some of the families, relatives of those alleged victims of the war on drugs claim that their lives would be threatened or at risk if the former president will be allowed to return to the Philippines, because they're afraid that the former president may do something bad against them. So, is there any basis for their fear? None at all, ma'am. Matagal naman namin alam na merong investigation na ginagawa sa loob ng Pilipinas dahil nakukuha namin yung information sa mga abogado mismo na gumagawa nun at sa ibang mga government personnel. No? Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung mga opisina na yon. Kaya nga nagkaroon ako ng Zoom meeting with the Secretary of Justice noong 2023. Kasi sinasabi ko sa kanya na naiintindihan ko na merong investigation na nangyayari. Pero wala kasi talaga silang jurisdiction. So, I was picking his brain on what his thoughts were about this. But I did not tell him that I knew that there were investigations and interview of witnesses. So I asked him what is his position. And then he gave
deferring answers pa. So I went up directly to the office of the president. That is why I wrote the letter about the ICC. And that is why we have a letter, a response from the office of the president na sinasabi niya na he will protect national sovereignty and then he doesn't recognize the ICC. Will protect national sovereignty and then he doesn't recognize the ICC jurisdiction dyan sa ating bayan. So yun. So do you believe on the reasoning of the president that he's just honoring the agreement with the Interpol, or it's just like a lame excuse to surrender the former president to the ICC? Wala naman tayong obligation na mag-cooperate sa Interpol, ma'am, kasi yung ICC warrant, yung warrant na hawak ng Interpol is an ICC warrant. So hindi mo naman, you cannot just take one and leave the other because the Interpol was holding an ICC warrant. So naturally, cooperating with the Interpol is cooperating with the ICC. I think klaro naman na talaga yon, no, sa atin lahat, na yung pamahalaan talaga natin ang naghatid na sa ating Pangulo doon sa dito sa The Hague, sa ICC. Pambalikan ko lang yung concern ng mga family members ng mga victims. Nakita niyo po ba si Pangulong Duterte? Alam na namin, 'di ba, na nag-iimbestiga, nag-i-interview ng witnesses. Alam namin kung sino, alam namin kung saan, pero wala siyang ginawa. Talaga, pinabayaan niya because he was of the belief that as a Filipino citizen, the government will not cooperate once there is a formal investigation that will happen inside the Philippines or once there is a warrant of arrest. So wala talaga siyang ginawa sa mga witnesses, sa mga family members. Pangalawa, nakita niyo, kailangan siya itulak ng mga pulis para gumalaw. At kailangan siya itulak akyat ng eroplano. So, wala na siya physically magagawa sa mga family members at sa mga witnesses. Pwede ba siya mag-utos ng mga tao na, on my behalf, gawin ito, gawin niyo yan? Pwede siguro, pero hindi niya ginawa noon. Ngayon pa ba niya gagawin? Diba? Na nandiyan na siya. And meron ng protection yung mga family members. Meron na silang protection ng ICC at meron silang protection ng Philippine government. Their fears are unfounded and hindi ganyan ang tatay ko. Kung ano man yung kailangan niya sasagutin niya yan. Pero hindi siya magtatamper ng evidence. Kasi unang-una, wala naman talagang ebidensya. Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. At hindi siya makikialam sa witnesses dahil isa siyang prosecutor noon. At alam niya kung ano ang violation niya as a lawyer kung nagtatamper ka ng evidence at nakikialam ka ng witnesses. So, unfounded yung fears, walang basihan. Sinasabi lang nila siguro yan para, I don't know, huwag pabalikin ang Pangulo sa ating bansa. Bakit ayaw nila pabalikin? Well, meron silang mga, they are in collusion with individuals, both in the government and outside of, from the private sector. They are in collusion with organizations who are against the former president
because of his policies. Noong siya ay Pangulo, they are in collusion with people who want to stay in power, with people who want to totally erase political opposition, who want to question the acts of government. So, sa tingin ko yan eh. Okay, last question, ma'am. So as part of the defense of the former president, is there any plan to bring into The Hague some witnesses for the former president? I am not part of his legal team. Nandito lang ako kasi kailangan nila ng kausap sa labas. So kinakausap nila si Pangulong Duterte sa loob. At kinakausap nila ako sa labas so that there is someone who will sign off on what was agreed upon with the client, no? So hindi ako part ng legal team. As I said, I am a Filipino citizen here helping the former president go back home. And I am here as a daughter as well. Moral support doon sa kanya. Miss Adra, RMN News, then followed by Glenn Wego, Super Radio. Good afternoon po, VP. Ma'am, ask ko lang po, meron kasi mga report na peke yung ibang EJK victims sa kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas sa forum po the other day. Hindi naman ito dininay ni Attorney Claire Castro at ang parang sinisipa niya yung isang media na nagtanong sa kanya na alam mo naman palang kapitbahay mo yung isa at hindi pala totoong EJK victim. Bakit hindi mo isinulat ng tama? Bakit hindi mo itinama yung isinulat mo? So kayo po, anong masasabi niyo po dito sa mga sinasabing peke nga EJK victims? Nasabi ko nga ako, ma'am, thank you. Nasabi ko nga kanina, ma'am, no, hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. Wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity. Hindi ko alam. It baffles me. Really, truly. How this has happened, no? So, kasali na din siguro dyan, ma'am, yung mga peking supposedly victims, no? Kasali na yan dyan. Kasi ito lahat ay gawa lamang unang-una ni Senator Trillanes noon. At syempre nakakuha siya ng, ano bang tawag niyan? Kakampi o kaalyado sa loob ng pamahalaan. So, yun. Raymond Antonio, Manila Bulletin, last question, then we're wrap up. VP, good afternoon. Senator De La Rosa admitted having an ill feeling towards National Security Advisor Eduardo Año following the arrest of your father, the former president. How about you, VP? What do you feel right now, given that Año was one of your father's men and member of his cabinet? And lastly, Vice, meron din po kasing lumulutang na I don't know how would I say this, report or rumor na there was a traitor in the Duterte camp that also led to the arrest of your father, VP. Thank you. Okay. Hindi ko narinig. Anong sabi ni Senator Bato de la Rosa daw kay Año? According to Senator De La Rosa, the senator was disappointed to Secretary Año. He felt betrayed, knowing na Secretary Año previously worked as PRRD's former AFP Chief of Staff and DILG Secretary then. Kasama siya sa nagplan nung supposedly alleged kidnapping ni PRRD going to The Hague. May I add, VP, may report kasi kasama siya doon sa core group na nagplano doon sa
arrest ni former president. And then, sabi po ni Senator Bato, out of courtesy daw po, sana nasabihan man lang kayo about the arrest. That's it, VP. Thank you. Oh, okay. Alam mo, tinanong na rin ako kanina, di ba, how I sabi ko, kanina wala akong nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan eh. Nakikita nyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa laban sa kanila. So we should move forward from what happened, and the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta base sa nangyari. Kung meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong, nandun ako sa kwarto sa mga meeting with former President Duterte. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yun, ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Pero kung sino ba ang nagsabi na may traitor? So malamang kung yung nagsabi na may traitor doon sa loob, malamang siya yung kausap noong tao na nandoon sa loob sa kwarto sa Hong Kong. Klaruhin ko lang na nag-divide ng trabaho doon sa loob ng meeting na yon. Ako ang nag-moderate sa meeting. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi sa Pilipinas. Hindi ako titira sa ibang bayan at hindi ako magtatago. Yun ang sagot niya. And Attorney Bingbong Medaldea was tasked to do the legal remedies pagdating sa loob ng Pilipinas. Ang desisyon na agahan yung flight, ang flight nila ay alas 4, ang desisyon na agahan yung flight ay galing kay Pangulong Duterte dahil ini-expect niya dadalhin siya sa korte. Kasi yun ang dapat na ginawa doon sa arrest warrant. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi sa Pilipinas. At ang desisyon na umuwi ay sa kanya. Sabi niya, hindi siya magtatago. Uuwi siya ng bayan niya.
Oh, are we good then po? Ma'am, any parting ways? Any parting statement po, ma'am? Yes, opo, JC, nagpapasalamat ako sa iyo, sa Office of the Vice President, dahil sa inyong pagtutok sa inyong mga sariling trabaho dyan. At nagpapasalamat ako sa ating OVP, Media Beat, sa pagkakataon na makapag-usap tayo ngayong hapon na ito. Pakiusap ko lang sana kung ano yung sinabi ko ay yun ang maisulat at maisapubliko. Yun lamang ang pakiusap ko at huwag i-interpret ang aking mga sinabi according to sa opinion ng mga tao, kundi isulat lang siya kung paano ko siya sinabi. Factual lang yung presentation ng news items. Yan yung pakiusap ko sa inyo. At nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa pagpapakita ninyo ng suporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto niyang malaman ninyong lahat na alam niya kung ano ang nangyayari sa ating bayan. At sinasabi niya lagi na kung ano yung dapat na ipakita niya sa buong mundo, sa inyo mga Pilipino, kung ano yung governance, ano yung dapat na nakikita natin sa pamahalaan. At yun ang i-demand natin lagi sa ating mga opisyal ng gobyerno. Ulitin ko, aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon po.